bagong first five ng Barangay Ginebra ngayong second conference. Yan ang ilan sa mga pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Muli na naman natin masasaksihan mga ka-idol ang mga matitinding kaganapan sa PBA 3x3 dahil naglabas na nga muli ng schedule para sa PBA 3x3 League 4 mga ka-idol. Napatuloy nating binabantayan ang ilan sa mga malalakas na team katulad ng Meralco Bolts, Tok and Tex, Sista Super Sealer. Na ang tatlong team ngang ito mga ka-idol ang may hawak ng kampyonato mula League 1 hanggang League 3. Kung kaya't ang tanong na nga lang, mapanatili kaya nila ang pagiging kampyonato ngayong League 4 mga ka-idol? At sino nga ba para sa inyo ang maaaring makakuha ng kampyonato ngayong League 4? Lalo pag injury nga itong si Jeremiah Gray na isa sa inaasahan ng Tok and Tex. Isa rin sa dahilan kung bakit laging nakakapasok ang Tok and Tex sa semifinals. Para sa League 4 nga mga ka-idol, magsisimula ito December 4 hanggang December 5. Para sa Pool A, nandyan ang Sista Super Sealer na may hawak ng League 3, The Platinum, Cavitex, Limitless at Zamboanga Valientes. Kung saan alam nyo ba mga ka-idol ng Zamboanga Valientes ay nagpalit ng mga player dahil lagi nga silang nasa lowest ranking. At habang nasa Pool B naman mga ka-idol ang malalakas na team tulad na lamang ng pumangalawang Pro Tibay noong League 3 at nandyan din ang Meralco Bolts 3x3, ang Barangay Ginebra at San Miguel Bilimen. Kasama naman sa Pool C ang undefeated at isa lamang ang naging talo noong League 3 na Tira Firma at sumunod dyan ang Pure Foods Titans, Tropang Giga at Northport Batang Pier. Tulad nga ng nasabi natin mga ka-idol kanina na itong si Jeremiah Gray ay namumroblema nga ang TNT dahil sa ACL na natamo niya dahil hindi na rin siya makakapaglaro sa buong PBA 3x3. At isa pa sa tila kakaharaping problema nitong si Jeremiah Gray ang maaaring pagsali niya sa PBA draft na kung saan hindi pa nga sigurado kung kailan siya gagaling. At panigurado mga ka-idol na maraming ang maghahangad na makuha itong si Jeremiah Gray dahil na rin sa magandang performance na ipinapakita niya noong PBA 3x3. Magaling dumiskarte, malakas dumipensa at magaling din pagdating sa outside shooting. Paniguradong kung sino man ang makakakuhang team, tiyak makakasama agad sa starting 5 nila. Kung kaya't hindi rin malayong na ikukumpara itong si Jeremiah Gray kay Mikey Williams mga ka-idol. Matapos makuha ng Tok and Tex ang kampyonato nung nakarang All Filipino Conference, ay isa nga sa malaki ang naitulong ay itong si Troy Rosario. Matindi din mga ka-idol ang dinanas nung All Filipino Conference kung saan hindi natin malilimutan ang banggaan nila ni Jackson Corpus kung saan nagtamo nga rin itong si Troy Rosario ng bali sa kanyang daliri na pinangangambahan ngang hindi na siya makakapaglaro dahil sa tinamong injury niya. Ngunit nagpumilit din itong si Troy Rosario at nakapaglaro din ng ilang minuto. Ngunit tila nga napansin ng kanyang coach na hindi kaya nitong si Troy Rosario maglaro. At dahil nga sa injury na nangyari kay Troy Rosario, tila naniniwala ang iba na hihina ang performance nito. Kung kaya't usap-usapan mga ka-idol na ililipat na siya or iti-trade na siya papuntang Phoenix Fuel Master. Sabi nga sa ating source, Tok and Tex is talking about a discussion to trade Troy Rosario to Phoenix Fuel Masters in exchange for Jason Perkins. Posible ngang mangyari ito mga ka-idol, lalo pat maraming ang magagaling na player at big man ang Tok and Tex sa ngayon ay hindi nila panghihinayangan na mawala itong si Troy Rosario, lalo na't ang kapalit nga ay batang big man din na si Jason Perkins. Isa rin itong si Jason Perkins sa bumubuhat sa team ng Phoenix Fuel Master. Kung kaya't gayon na lamang ang interes ng Tok and Tex na makuha rin siya. Ang tanong na nga lang ngayon, karapat dapat nga ba na malipat na itong si Troy Rosario papuntang Phoenix Fuel Master kapalit itong si Jason Perkins? Kabila ng sakripisyong ginawa niya sa Tok and Tex. Bago tayo magpatuloy mga ka-idol, nais ko muna kayong imbitahan na sumali sa ating raffle draw kung saan mga ka-idol ay mamimigay nga tayo ng Scotty Shoes or S1 ng World Balance. Ang kailangan nyo siguraduhin gawin ay share, i-like at mag-subscribe at huwag nyong kalimutang mag-comment ng hashtag IdolXmasDodong para ma-valid ang inyong entry mga ka-idol. At huwag nyo din kalimutan mga ka-idol na i-follow and like ang ating Facebook page na Dodong the Explorer dahil dyan tayo maglalagay ng mga updates
at dyan din natin gagawin ang raffle draw kung saan magkakaroon nga tayo ng online raffle draw mga ka-idol. At may mga ilang sorpresa din tayong ibibigay at yan ay abangan nyo sa mga susunod ko pang vlogs mga ka-idol. At sa ngayon nga, nais muna nating bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Kasama nga natin si Packers Driver TV at shoutout sa kanyang kasamaan sa DHL Basketball Team Kuwait. At good luck na rin sa magiging laro nyo bukas mga ka-idol. Shoutout din sa ating ka-idol si Ruel Palero. Shoutout din sa CCAC Alabang Muntinlupa, sa mga naka-duty guard dyan na sina SG Kaintik, SG Puras, SG Rupotola at Security Officer Kabasag. Shoutout din kay Vincent Palugod all the way from Riyadh, Saudi Arabia. Andyan pa rin ang ating ka-idol si John Mayores. Kasama rin natin si Lamir Banes. Andyan din si Papa Tumak at shoutout sa Anyano family all the way from San Pedro, Laguna. Shoutout din sa ating ka-idol at kagigil family na si Shumi TV or si Uzasan Channel. Shoutout din sa ating ka-idol si Mary Rose Algazaren at shoutout din sa kanyang pamilya. Shoutout din sa Team Kabarangay Official at sa kanyang Katambay Official TV. Shoutout din sa ating ka-idol na si John Paul Tulin. Sama rin natin si Mario Daily all the way from Naga Kamsur. Andyan din si Freddy Elejo all the way from Malolos, Bulacan. Shoutout din kay Benedicto Gozo at shoutout sa Gozo family. Sama din si Carlo Villanueva. Shoutout din kay Marlon Bolivar. Shoutout pa rin kay Arnold Salazar at shoutout din sa mag-ina niya na si Marisa Salazar, Shaira May Salazar all the way from Binauganan, Tarlac City. Sama rin natin si Russell Suba at shoutout sa Suba family. Shoutout din kay Lore Dena all the way from Sariaya, Quezon. Andyan din si Resty Rica Plaza at shoutout kay Xavier Nicole all the way from Barilis, Cebu. Andyan pa rin si Alexander Volante. Tama rin natin si Rading Ramos at shoutout sa lahat ng taga Palmayo, Florida Blanca, Pampanga. Sina paring Ray Sevillana at si Kim. Andyan din si Kindus Lucanyas. Shoutout din kay Rosito Venson. Kasama rin si Abel Byron all the way from Isabel, Leyte. Andyan din si Susie Angeline all the way from San Fernando, Pampanga. At shoutout din sa kanyang kapatid na si Enray Austin. Sama rin si Junville Ramos all the way from Paticol Island of Sulu. Sama pa rin natin ang ating ka-idol si John Lawrence B. Pulido ng Marikina City. At syempre, hindi rin papauli ang ating ka-idol na si Kesers Vargas ng Tropang Siga. Panapanabik nga mga ka-idol ang magiging kaganapan ngayong second conference, lalo pat napakaraming ang imports ang magbabalik muli at may mga ilang imports din na bago sa ating paningin mga ka-idol. At isa nga sa binabantayan ngayong Governors Cup ay yung defending champion na Barangay Ginebra. Tila nga malaki ang magbabago sa lineup ng Barangay Ginebra. Bukod sa may mga bagong player sila, may mga magbabalik ding player sa Barangay Ginebra tulad na lamang ni Mark Kagiwa. Hindi nga nakapaglaro at nasa injury list noong All Filipino Conference at sinasabi ngayong Governors Cup ay maaaring makapaglaro na sa Barangay Ginebra. At bali-balita rin mga ka-idol ang maaaring pagbabalik nitong si Sol Mercado. Di pa ba natin sigurado mga ka-idol, pero nakakatiyak tayo na maaari pa rin bigyan ng pagkakataon ng Barangay Ginebra itong si Sol Mercado. Ngunit habang wala pa nga itong si Sol Mercado, may isang rookie na sinasabi na maaaring gampanan ang nagagawa nitong si Sol Mercado. At iyan nga, itong si Brian Enriquez mga ka-idol. Kung mabibigyan lang talaga ng pagkakataon ni Coach Tim Cone na ilabas ang galing nito si Brian Enriquez, tiyak malakas na player dito mga ka-idol base nga sa mga history at background niya noong nakaraan. Ayon nga kay Coach Tim Cone kung bakit kinuha niya itong si Brian Enriquez, sabi niya, "We like his size, especially his strength, plus we feel he'll be a great teammate and chemistry guy." Sabi pa ni Coach Tim Cone, "He's grooming to be a backstopper at guard and wing spots." At sa ngayon nga mga ka-idol ay puspusa na ang ensayo para sa paghahanda sa Governors Cup na gaganapin nga ngayong December 8. Dahil kumpleto na nga ang imports, kapansin-pansin na tila masaya na sila kung nasaan mang team sila mga ka-idol. Habang patuloy naman tayong naniniwala mga ka-idol sa dalang pag-asa nitong si Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra. Lalo na nga natalo ang Barangay Ginebra noong All Filipino Conference at nakakatiyak tayo ang motivation nitong si Justin Brownlee na makuha muli ang Governors Cup. Siyempre, para sa lineup ng Barangay Ginebra, hindi mawawala itong si Justin Brownlee. Lalo pat sinasabi mga ka-idol na itong si Justin Brownlee, Christian Standardingel at Stanley Pringle
ay magandang kombinasyon dahil sila nga ay mga naturalized player ng ating national team. First time nga magkakasama-sama sa isang team mga ka-idol, at yan nga ay dito sa Barangay Ginebra. Sabi pa nga, for the first time, 3 naturalized players of our men's national basketball team will play together this coming Governors Cup for Barangay Ginebra San Miguel. Stanley Pringle, Gilas Pilipinas, naturalized player. Christian Standardinger, Gilas Pilipinas, naturalized player. Justin Brownlee, Mighty Sports, naturalized import. Ito na nga kaya ang hudyat na muling makukuha ng Barangay Ginebra ang Governors Cup, lalo pat magkakasama nga itong si Stanley Pringle at Justin Brownlee sa unang pagkakataon. Sinasabi nga ni Coach Tim Cone na mas makikita natin sa ngayon ang laro nitong si Christian Standardinger kasama si Justin Brownlee. Sabi nga sa ating source, Tim Cone reveals Standardinger can play great together with Justin Brownlee. Now that he has Brownlee and we have a healthy team, I think that he able to play the best role for him. At sa kanya mga ka-idol, inaasahan na magkakaroon ng bagong first five or second first five ang Barangay Ginebra. Maaaring pampalit nga kung pagod na itong si Stanley Pringle, Japet Aguilar, Christian Standardinger or Scotty Thompson. Una na nga dyan mga ka-idol na maaaring maging kapalitan ni L.A. Tenorio na isang legit at sharpshooter din. Kayang gampanan ang isang point guard, at yan nga ay walang iba kundi si Brian Enriquez mga ka-idol. Tulad nga ng sinabi noon ni Brian Enriquez, I am a player who looks to make the right plays on both ends of the floor. I take pride in my ability to shoot the basketball and get my teammates involved. I'm just excited to learn and experience the basketball culture out here in the Philippines. At isa rin sa maaaring maging kapalitan nitong si Stanley Pringle ay ang nababalitang pagkuha ng Barangay Ginebra kay Alex Malyari na free agent na galing sa Phoenix Fuel Master. Sabi nga sa ating legit source mga ka-idol na Barangay Ginebra is at the front runner team to show interest for acquire big guard Alex Malyari via free agency. Interesado nga Barangay Ginebra na makuha itong si Alex Malyari, at kung makukuha nga ito, napakalaking bagay at malaking tulong din para sa lineup na makakapalitan siya ni Stanley Pringle. Isang legit at sharpshooter din itong si Alex Malyari mga ka-idol. Kung titingnan natin ang background niya pagdating sa PBA ay napakaraming experience na rin at champion ang nagawa niya. Lalo pat kapansin-pansin nga na tila swerte itong si Alex Malyari sa mga Governors Cup. At isa rin sa nakikitang magiging kapalitan itong si Scotty Thompson sa bagong first five ng Barangay Ginebra ay itong si Roosevelt Adams mga ka-idol, na bali-balita nga na makukuha rin ng Barangay Ginebra at hinihintay na lamang ang approval ng PBA management. Aaasahan din talaga itong si Roosevelt Adams pagdating sa point guard at sa small forward mga ka-idol, kung kaya't karapat dapat nga siya na maging starting din ng Barangay Ginebra. Habang nakikita nga mga ka-idol na maaaring maging kapalitan ni Christian Standardinger at Japet Aguilar ang bagong big man ng Barangay Ginebra na si Sidney Onubire. Malaki din talaga ang potensyal ng player na ito. Tiyak na makakasabay siya sa mga player ng Barangay Ginebra. Sabi nga sa ating source, welcome Sidney Onubire, the rebounding demon. Parang import din siya maglaro. Maaasahan din ng Barangay Ginebra para sa small forward position at power forward. Sinasabing big new chemistry at napakalaki ng ibubuga ng player na ito. Maging mas malakas kaya ang Barangay Ginebra ngayong Governors Cup, lalo pat inaasahan na magkakaroon nga ng second first five ang lineup nila. Dahil din sa maaaring pagdating ng ilan sa mga malalakas na player tulad na lamang ni Alex Malyari, Roosevelt Adams, Sidney Onubire at ang dating imports na si Justin Brownlee. Dagdag pa natin ang rookie na pagkakatiwalaan ni Coach Tim Cone na si Brian Enriquez. Palagay nyo mga ka-idol, karapat dapat ba na maging kapalitan ng first five itong si Alex Malyari, Roosevelt Adams, Sidney Onubire at Brian Enriquez? At sa palagay nyo mga ka-idol, sino nga ba ang karapat dapat na maging first five ng Barangay Ginebra para makuha nila ang kampyonato ngayong Governors Cup? Kung ano man yung kasagutan, suggestion, advice, just comment down below mga ka-idol, at maraming salamat sa inyong panonood.